Daily Bread. Magbibigay ka at mag-aalay ng taimtim na pang-umagang panalangin. Pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Ang pagbasa at pagbabalik-tanaw sa Ebanghelyo, halaw at mula sa Biblia at pagkakaloob ng mga payo. Our Daily Bread. At ngayon, narito na si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Good morning po. Welcome po sa Our Daily Bread. Dito po sa Our Daily Bread, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong umaga? Kamusta po ang inyong nagdaang weekend? Sana po ay naging masaya at very productive po kasama po ang ating pamilya. Nagpapasalamat po ako sa aking mga kasamahan dyan sa Broad Streamcast Communicators. Dito po sa Broadstream, at kami po ay nagkita-kita last Saturday na first time na ma-meet ko yung mga kasamahan ko po ito sa Broadstream, kagaya po nila Mr. Willie Espiritu, yan po sila Selbaisa at si yung iba po na sila yung mga ibang nagpo-programa po dito, yung sila Miss Lynn, ayan, kita-kita po kami, no? Yung iba pang mga players dito sa ating Broadstream. Magandang umaga po sa kanilang lahat. At talaga hong napakasaya ang naging meeting namin. Si Mr. Ben Paipon, ayan, si Kuya Ben, nandun din po last Saturday. Diyan po sa Malate. Diyan sa Ramen 2, nagkita-kita po kami. Napakasaya po ng aming naging meeting. At sana po ay may susunod pa na pagkikita ulit face to face, at naging maganda ko ang aming pag-uusap, at sana sa awa ng Diyos matapos na ang COVID na ito at muli kami magkita-kita. Ngayon po ay sisimulan po natin ang ating morning na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa amin, sa ating lahat, lalo-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at awa ng Diyos, lalo-lalo na po sa may mga karamdaman. Simulan na po natin ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami para sa lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob po sa amin. Hindi na po mahalaga kung maliit o malaki ang mga biyayang ito, dahil ang pinakamahalaga naman po talaga sa lahat ay ang pag-ibig mo po sa amin. Sa kabila ng aming kahinaan, pagkukulang at kasalanan, kami po ay patuloy mong binibiyayaan. Ipinapalangin din po namin, Panginoon, ang mga taong may karamdaman, kagaya po ni Paul John. Pagalingin niyo po sana sila. Ipinapalalangin din po namin ang mga nawalan ng trabaho at hanap buhay. Tulungan mo po sila, Ama, na makabangon mula sa kanilang kinasasudlakan. Humihingi po din po kami ng kapatawaran para sa aming lahat, sa lahat ng aming naging pagkukulang at kasalanan. Buong kababaang loob namin hinihingi ang inyong awa. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na nabubuhay, naghahari magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sana naman ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Yun naman po ay babasahin po natin ang Ebanghelyo mula po sa sulat ni San Lucas. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas.
ay ayon sa Panginoon. May isang lalaking mayaman. Nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon doon isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Iniligay siya sa trangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mumong nahuhulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay hinihimod ang kanyang mga galit. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades, siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila, sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo tinanggap mo ng lubos ang mabuting bagay. Gayun din naman si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid." Sinabi niya, "Kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila, nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Ang isinulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mo sila ay makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham. Sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit na may isa pang bumangon mula sa mga patay." Mababasa natin sa mabuting balita ang kwento tungkol sa isang lalaking mayaman at si Lazaro na tadtad ng sugat sa kanyang katawan at nakahiga sa pintuan ng nasabing lalaking mayaman. Umaasa si Lazaro na kahit maambunan man lamang siya ng tirang pagkain mula sa lalaking mayaman. Kahit siguro panisay pagtitiyagan niya, okay na kay Lazaro yun.
Ang mahalaga ay malamnan ang kanyang kumakalam na sikmura. Ang lalaking mayaman ay namumuhay ng sagana. Ang lahat ng magagandang bagay ay nasa kanya. Pagkain, magagarang damit, palasyong bahay, magarang bahay, napakaganda, napakalaki, at marami siyang salapi. Sa madaling salita, siksik, liglig at umaapaw ang kanyang kayamanan. Samantalang si Lazaro ay salat sa buhay, naghihirap, naghihikaos, at kahit man lamang maayos na damit ay wala siya. Wala nang maaaring maasahan si Lazaro kundi ang awa ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ni Lazaro, ang ilan sa atin ay kasalukuyang naghihirap at naghihikaw sa buhay, pero hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Sapagkat nananalig sila na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Dahil ipinapangaral ni Jesus sa isang pagbasa na pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat sa kabilang sila sa kriyaan ng langit. Yan po ang pangaral ni Jesus na mababasa natin sa sulat ni San Mateo. Kaya nang mamatay ang pulubing si Lazaro, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham na tumutukoy sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Namatay din ang mayamang lalaki, subalit hindi kagaya ni Lazaro. Ang lalaking mayaman ay naghihirap sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Hindi tinukoy ang pangalan ng lalaking mayaman, sapagkat ang karakter ng lalaking mayaman ay tumutukoy sa mga taong madadamot, manhid at nagbubulag-bulagan sa mga taong naghihirap sa kabila ng kanilang kasaganaan sa buhay. Hindi mahirap isalarawan ang mga kagaya ni Lazaro, sapagkat nakikita natin ang mga kagaya ni Lazaro, mga taong sa ating lipunan na walang tahanan. Sila yung mga batang palaboy sa kalye, mga matatandang iniwan ng kanilang pamilya, at mga taong may sakit. Sila ang mga maraming Lazaro na naghihirap, subalit pikit mata tayong nagbubulag-bulagan. Nakalimutan ng lalaking mayaman na ang kanyang kayamanan ay ipinagkatiwala lamang sa kanya ng Panginoong Diyos, at obligasyon niyang ibahagi ito sa kanyang kapwa, lalo-lalo na sa mga taong salat sa buhay. Kaya naman, nang hinatulan siya ng Diyos, batay sa pagtrato niya sa kanyang kapwa, dahil ayon sa pagbasa ni San Mateo, at sasabihin sa kalena ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Kaya inilagay siya ng Diyos sa dapat niyang kalagyan doon sa impyerno. Hindi mawawala ang agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman kung patuloy pa rin ang pagiging maramot ng mga taong sagana ang pamumuhay. Subalit tila nangihinayang na ibahagi ang kanilang biyaya sa mga kagaya ni Lazaro. Sana po ay may napulot po tayong magandang aral o moral lesson sa binasa po natin sa kwento ni Lazaro. Good morning po kay Miss Lilian Gabriel at kay Miss Bao. Good morning po.
Andun po, good morning din po kay Miss Eve Ramos. Salamat po sa pagsubaybay po. Nandun din po sa meeting namin si Miss Lilian at binigyan po tayo ng coffee. Bigyan po tayo ng pamahid sa ulo pag masakit ang ulo ninyo. Ayan po, napakaganda po, napakasarap, napaka-presko po ng kanyang mga products. Kasi pag masakit ang ulo nyo, ipapahin nyo lang at mawawala na po ang inyong headache. Ayan po. Siguro po hanggang dito na lang. Muli po, ako po si Brother Mar Rodriguez at samahan niyo po kami ulit bukas, same time, dito po sa Our Daily Bread. Maraming salamat po. Siya nga po pala, bago po tayo magtapos, nagpa-misa po tayo para kay Paul, kay Paul John, mamaya pong 6 o'clock. Para na sa ganon ay siya po ay tulungan ng Diyos na gumaling sa kanyang karamdaman. Meron pong misa mamayang 6 o'clock para kay Paul John. Ayan po. Maraming salamat po muli po sa lahat po ng mga sumubaybay dito po sa aming programa Our Daily Bread. Ito po i-share natin sa mga ibang organizations para na sa ganun ay lumagana pa ang salita ng Diyos. Maraming salamat po muli po. Ito po si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Maraming salamat po. God bless. Jesus loves you. Amen.